At ayan po, you're almost there. We'll be reaching out to you on the next banking day to help you complete your account application. Hi guys! Magandang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-apply or mag-open ng savings account sa PNB o sa Philippine National Bank sa kanilang online account application. Disclaimer lang po, ang video ito ay hindi po sponsored ng PNB guys ha. At isa pa po, hindi po ako expert sa mga online banking application. Ang nagustuhan ko kasi dito sa PNB guys, bukod sa kanilang app na pwedeng makapagbili ng prepaid load, pay bills at iba pa, common na po kasi yan. Dahil yan din po ang mga features at services sa ibang online banking application. Ang PNB kasi guys ay meron din po ang cardless withdrawal. Katulad po siya ng RCBC. Sa lahat po ng mga banking app na nanagawan ko na po ng tutorial video, ay itong RCBC at PNB pa lang po ang nag-o-offer ng cardless withdrawal. Kaya sinubukan ko pong mag-apply ng savings account dito sa PNB ngayon. So yan po ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito guys dahil step by step ko pong ituturo sa inyo kung paano mag-fill up ng form. At makikita din po ninyo kung ano po ang requirements sa pag-apply online. Bago ko po sisimulan, sa mga di pa nakasubscribe sa aking channel, pakiclick muna yung subscribe button na nasa baba at pakihit na yung bell para updated po kayo sa tuwing may i-upload akong bagong video. Maraming salamat po. Okay, let's go! Ito, panoorin nyo. At ayan po guys, ang una po natin gawin ay punta po tayo sa ating Google. At dito sa search bar, i-search po natin PNB Online Account Application. At pindutin na lang natin itong nasa una. Scroll down lang po natin guys at hanapin natin ang PNB Online Account Application. So ito po ang pindutin natin guys para makapunta na po tayo sa kanilang website. PNB Online Account Application at may nakasulat dito sa baba guys, Filipino applicants currently residing in the Philippines may open an account via online account application. So ang pwede lang pong maka-apply ng kanilang online account application guys ay yung lang pong mga Pilipino na kasalukuyang naninirahan dito sa Pilipinas. So patuloy po tayo guys. Scroll down lang natin. Nationality. So may dalawa po tayong pagpipilian guys. Filipino and non-Filipino. Kapag hindi po tayo Filipino guys at gusto po tayong mag-open ng savings account sa PNB, ay kailangan po tayong pumunta sa branch ng PNB at doon na po tayo mag-open ng savings account at sila na po ang mag-a-assist sa atin. So sa mga Filipino dyan tulad ko, i-click na natin itong Filipino. You are about to begin your account application. Please check on the box below if you have read and understood our terms and conditions and data privacy. So ito po ang lagyan natin ng check guys. I-click lang natin yan. Pero bago natin yan lagyan ng check, ay basahin muna natin daw ang kanilang terms and conditions at intindihin. So kayo na lang pong bahalang magbasa guys sa kanilang terms and conditions and data privacy. So ito po yun. At pagkatapos nyong nabasa at naintindihan, saka na natin lagyan ng check itong may maliit na box. At pagkatapos nyan, scroll down po natin. At dito na po tayo magsimulang mag-fill up ng form. Tell us a little bit about yourself. So ito po ang ating unang fill upan, ang ating first name. Next po ang ating middle name. Ang ating last name. Sunod po ang ating birth date. I-click lang natin itong box
para makapili po tayo ng taon, buwan, at pitsa ng ating kapanganakan. And then, click natin itong set. Next po, ang lugar kung saan po tayo ipinanganak, ang ating place of birth. Next po, ang ating kasarian or gender. Sunod, ang ating civil status. Kung tayo single ba, may asawa, married, separated, hiwalay, balo, and diborsyo. So, dahil single pa ako, click na natin itong single. Scroll down po natin. Let us know how we can reach you. So, dito na po tayo sa ating address na tinitirhan. Magsimula po tayo dito sa house or unit number, street, and barangay. Next, kung ano pong syudad or city po tayo. Next, ang ating province o probinsya. Sunod po ang ating zip code. Sunod po guys, itong permanent address is the same as your present address. Kapag hindi po magkapareha ang ating permanent address at ang ating present address guys, ay kunin lang po natin itong check na dito sa may box. I-click lang natin yan. And then, isulat po natin ang ating permanent address dito. Pero kapag mag-a-apply po tayo ng mga account sa mga bangko, ay kailangan ay ang ating permanent address at ang ating present address ay pareho. So, lagyan na natin ng check dyan. Next po ang ating mobile number. Yung active natin na cellphone number guys ha. At dahil may 63 na po na nakasulat sa code dito sa una, ang isusulat na lang natin ay diretso na sa 9. Wala na pong 0. At pagkatapos niyan, ang ating ginagamit na email address. And then, scroll down po natin guys. Help us to get to know you better. So, dito naman po tayo sa ating work information guys. So, ilagay po natin dito ang ating profession or nature of work. I-click na natin ito para makapili po tayo ng profession natin or nature of work. I-click natin itong may bilog dito sa gilid kung nakapili na po tayo. At kapag wala po dito sa selection yung profession natin or ang ating nature sa ating work, ay itong dito sa pinakababa ang i-click natin, itong others. And then kapag itong others ang ating pipiliin, ay isulat po natin dito kung ano po ang nature sa ating trabaho. Next po ay ang ating employer or business name, ang pangalan ng ating pinagtatrabahuan. Next po ay ang industry of employer or business. I-click natin ito para makapili po tayo. So kayo na pong balang pumili. Scroll lang po ninyo guys. Halimbawa sa akin ay ito. So ayan, next po ay ang ating other information. So ang una po ay ilagay po natin ang ating TIN or Tax Identification Number. Next po ay ang ating source of funds. Saan po galing ang ating mga kinikita. I-click lang natin ito guys para makapili po tayo. Halimbawa sa akin ay itong salary. Next po, purpose of account opening. So ang ilalagay ko lang dito ay savings. And then scroll down na naman natin. So may mga katanungan po dito guys. At automatic na po siyang nilagyan ng sagot. Do you want your own PNB PAL Mabuhay Miles Debit Mastercard? Do you have an existing PNB account? Do you want to enroll in mobile banking? So ayan po guys, ang next po natin gawin ay mag-upload po tayo ng image ng ating valid ID at ng ating signature. I-click po natin itong type of ID para makikita po natin kung ano po yung mga government issued IDs na kinakailangan nila. So ito po yung mga valid IDs na tinatanggap ng PNB. Isa lang po dito ang kailangan natin. Phil ID, passport, driver's license, SSS or UMID, GSISE card,
PRC ID, IDP ID, NBI clearance, police clearance, postal ID, digitized voters ID, tax identification number or TIN ID, PhilHealth card, senior citizen card, barangay certificate, UWA ID, OFW ID, Seaman's book, GOCC ID, NCWDP certification, DSWD certification, company IDs registered with BSP, SEC, and IC, alien certification of registration, birth certificate, and school ID. So, halimbawa sa akin guys, ang available lang po ay ang aking driver's license. So, i-click ko lang itong driver's license. And then, i-click natin itong choose file para makapag-upload na po tayo. At kung pipicturan pa po natin ang ating ID, i-click lang natin itong camera. Pero kapag nakasave na po sa ating phone gallery, ay itong media na lang ang ating i-click. At hanapin natin yung sinave nating ID sa ating phone gallery. And then, i-click natin itong select. At ayan, uploaded na po. At yung una nating in-upload guys, sa harap pala yan ng ating valid ID. At itong susunod ay sa likod na naman ng ating ID. I-click na naman natin itong choose file. At ganun pa rin po. At ganun pa rin po ang ating gagawin. And then, ang sunod po natin gagawin guys, ay kukuha po tayo ng isang malinis na papel or bond paper para plain po yung kulay ng ating susulatan. Susulat po tayo ng signature natin 3 times po. 3 beses po natin gagawin. Tulad po nito guys, oh. Yan po ang pipicturean natin. I-click po natin itong choose file and then click po natin itong camera. So ayan na po ang aking signature. I-click na natin itong may bilog para ma-capture na. And then i-click natin itong OK. At ayan na po, uploaded na po. At paalala lang po guys, sa pag-upload ng ating valid IDs at itong signature, ay kailangan po ay malinaw. Mababasa po yung mga detalye na nakasulat sa ating valid ID para hindi po maka-averya ang ating application. At pagkatapos nyan guys, i-click natin itong may maliit na box, lagyan natin ng check to confirm na tama po yung mga nilagay nating mga detalye sa form. Katapos nyan guys, scroll down muna natin. Choose your preferred branch of account where you can pick up your debit card. So ilagay po natin dito guys yung pinakamalapit na branch sa ating lugar. I-click lang natin itong select region or province. So dahil nasa Mindanao ako, click lang itong Mindanao. And then i-click natin itong select branch. So mamimili po tayo dito guys kung saan po ang pinakamalapit na branch sa ating tinitirhan. Next, when would be the best time for us to call you? So tatawagan pa pala tayo guys after sa ating application. So halimbawa sa akin, ang available ko po ay afternoon. At pagkatapos niyan guys, i-click natin itong review and confirm. So ayan po guys, bago po natin ito i-confirm guys, i-double check muna natin yung mga detalye na ating nilagay sa form. Baka may maling information po guys, may maling spelling. At kapag may nakita pa po tayong mali, ay pwede po natin i-edit yan guys. I-click na natin itong go back and edit. At ibabalik po tayo doon sa ating form na finilapan. At ganun pa rin ang ating gagawin. Pagkatapos nating ma-edit, i-click natin yung review and confirm. At pagkatapos nyan, lagyan muna natin ng check dito sa my box to prove na hindi po tayo robot. At saka na natin pipindutin itong submit my application. At ayan po, submitted na po ang ating application. At ayan po, you're almost there. We'll be reaching out to you on the next banking day to help you complete your account application. Please check our message in your email inbox or spam folder. If you did not hear from us 2 banking days after submitting your account online application,
kindly resubmit your application. So mag-email lang po daw ang PNB sa atin guys para makumpleto ang ating account application. At kapag wala raw tayong na-receive na message galing sa kanila within 2 banking days, ay kailangan po nating mag-submit ulit ng ating application. So ganito lang po ang pag-fill up ng online application sa PNB guys. At pahabol pala guys, para hindi na po kayo mahihirapan sa paghanap ng website ng PNB, ay may link akong nilagay dyan sa aking description area sa baba. I-click na lang yung link guys para diretso na po kayo sa pag-fill up ng form. So yun lang po, salamat. So yun po ang first step guys. I-update ko na lang po kayo sa next step kung ano po ang susunod na magaganap. Nag-email na po ang PNB sa akin guys at hihintayin ko na lang daw po ang kanilang hudyat kung anong araw at oras nila ako tatawagan through video call. Siya nga pala guys, sa mga naghihintay po ng update sa mga inaplayan kong mga savings account sa ibang bangko tulad po ng Cebuana Willier, BDO at Land Bank na ginawan ko po ng tutorial video, di po kasi na-approve yung application ko sa mga bangko na yun. Kaya di po ako nakagawa ng susunod na hakbang. So yun po yun guys. At sana may natutunan po kayo guys. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na lang po sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po inyong mga tanong dyan po sa baba sa comment section. So yun lang man po guys. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye.